Hello mga ka-Berks. Ayan. Ito na naman tayo sa story natin ngayon, no, 'di ba? Ayan, yung tungkol po sa pag-aaral ko dati dito sa Canada. Nag-aral po ako ng healthcare aid. Bali 1-year course po siya. Kung sa atin siguro ano 'yan. Nursing aid related sa home care. Pwede rin mag-work sa hospital, yung mga about care, you know, all the compassion care like that. So, paano ba ako nag-aral noon? After kong nanganak ng Louie ko, after 6 months, so, nagplano akong mag-aral. So, to grab the opportunity while on maternity leave. So, yung maternity leave ko pala is 1 year then. So, nag-extend talaga ako. So, ayan. Pwede naman mag-extend din. So, before going back to my work. So, ngayon, nangyari, ayun, yung tuition po is, that was 8,000 Canadian dollars. 8,000 Canadian dollars. So, ngayon, syempre, wala tayong kadamihan ng pera, di ba? So, nag-student loan po ako. Binigyan ako ng 22,000 as approved for student loan. So, I have 22,000 and for the student assistance, syempre, kailangan natin kumain. So, kailangan natin may sobra-sobra naman, di ba? So, ngayon, yung 22,000 po yan, meron po siyang, binibigay yung government ng for free na hindi mo siya babayaran. So, alam nyo ba kung magkano? Since low income ako, kami na mag-asawa, binigyan nila ako ng 7,000 Canadian dollars for free. O, diba? Super bonggang-bongga talaga siya. So, yan, why not? So, 8,000 po yung tuition fee ko. 7,000 yung binigay na free. So, 1,000 na lang yung babayaran mo. So, since na I need the money, so, of course, hindi ko, actually, may ipon naman ako konti kung tutusin. So, kinuha ko talaga siya lahat. Talagang nilagay ko sa sa bangko ko, gano'n. Hindi ko naman ginasto yung mga gano'n, ginagasto sa kung saan. So, gusto ko lang siya i-leave sa bangko. So, ngayon, nagbabayad ako ng student loan for $150 a month. Yun lang po siya. So, yun ang kagandahan. Kasi nga, low income ako at saka may baby ako. Kaya, yun, binibigyan ako ng government ng free na 7,000. So, now, after ko nag-school, lahat after ko nag-school, syempre natapos ko siya. Di ba, ang tiyaga ng lula? Yan. Pero hindi naman ako nag-apply sa course na yan since na ano pa rin ako. I mean, gusto ko pa rin yung old na job ko. So, dito kasi sa Canada, pag ikaw na lang pumili ng ang job na gusto mo, yung job mo, parang naghahabol na siya sa'yo. Pero yung pinipili ko dito sa retail pa rin. So, hindi pa ako nag-apply. Ayan. And alam nyo ba guys, pagkatapos nun, since nag-usap tayo ng ganyan, so pagkatapos nun, after ko nag-school, syempre, nag-graduate na ako, ganun, at blah, blah, blah. So, pagkatapos nun, so the next taxation, alam mo ba kung magkano yung refund ko nung time na yun? So, yung refund ko ng time na yon dahil in-apply ko yung student papers ko, student loan ko noon. So, bumalik sa akin how much? It was 3,000 Canadian dollars. So, ibig kasi nga, nag-student loan ako. So, may babalik pa din. So, yan, bumalik. So, 7 plus 3, 10,000 na. Ayan. O, diba? So, kayong andito sa Canada mga nanay, na may balak na mag-aral, o sige na, mag-aral kayo, lalo na kung low income kayo, ayun, pabor talaga sa inyo yun. Kasi, maraming ibibigay sa iyo yung government, o diba? Kaya, yun. Kaya, tiyaga-tiyaga lang mag-aral, madrain yung, isip mo, madrain lahat. Ako pa pa yung isip ko. Pero, nakapag-award naman ako, o diba? Pero, alam mo naman, laman tayo. Sa clinical lang tayo award kasi masipag tayo, di ba? Yan. Kaya yun nga. Kailangan sipag-sipagan sa pag-aaral para ma-achieve mo lahat ng yan.
ayun na nga, yung ano, yun. So, pagkatapos nung nag-graduate na nga ako, so, ayun, ayun, nag-ano ako ng taxation, so, binigyan ako ng, sabi ko sa inyo, 3,000 sa government. So, maganda talaga dito, kasi sipagsipagan lang talaga mag-aral. So, ayun na nga, mayroon na namang nagsabi sa akin na mag-aral ako. Ay, naku din, ayoko na kasi nga, syempre, may trabaho ako. So, naku, patay-patayan. Sabi ko, aanin ko naman yung pera. Oo nga, doble nga ibibigay sa'yo. Doble naman yung pagod mo. Triple pala. Lahat quadruplet na. Doble naman. Kaya yun, maganda kasi dito sa Canada kasi nag-help yung mga government na hindi ka lang sa isang nagtrabaho. Gusto ng government na may pupuntahan yung buhay mo. So kung pwede ka mag-aral, bibigyan ka nila ng assistance. Yun, mga assistant na mga financial. Kaya ayun, yan ang kagandahan dito. And sa school naman na nitong yung school ko naman is may-ari Filipino. So yun, every time na mayroon akong like for example, isang beses na one time yun nung salubong ko yung friend ko, sabi niya, "Hi, kumusta ka na, friend? Ngayon ka lang ata, ngayon lang kita nakita." Oh, sabi niya sa akin. Sabi ko, "Busy ako alam mo naman, mom, at saka alam mo, nag-aral ako." Sabi ko, kwento na naman ako sa kanya. Sabi ko, "Gusto mo mag-aral? Ganito." Patapos na ako yun sa pag-aaral ko bilang HCA. Okay lang yung HCA. Ngayon, very in demand yung na yan pala, yung course na yan, very in demand po. Hindi kayo magsisisi niyan. Promise. Hindi kayo magsisisi yan pag kinuha mo yung course na yan. So, yun na nga nangyari. Yun, sabi ko sa kanya, "Gusto mo mag-aral? Ganito, ganyan. So, since na may referral fee kami, ayan, nakapag $500 ako. So, binigay ko siya sa, syempre, sa director namin. Ayun na nga. So, nakapag 500 ako. So, the next na naman, yung in-invite ako, 500 again. See, nakapag-aral pa sila, nakapag-pera ako, at syempre, makapag-work pa sila after. So, ngayon, yung nagtatrabaho na sila, mas malaki pa ata yung sahod nila kaysa akin. Pero ako naman, okay lang naman kasi din ako, hindi naman sa yung may kami, compensation kami sa and besides, the reason ko why hindi ako nag-pursue sa pag-apply ng course ko dahil yung anak ko, kasi ayokong ipunta siya sa daycare. Ganon. Gusto ko ako mag-alaga, kami ang mag-alaga. So, mahal kasi yun Nanghihinayang ako kahit 300. Oh my goodness, $300. Keep ko na yun sa sa savings ko na yan. Kaya ayokong lagay siya doon. Kaya as possible, kami yung sa kanya, hands-on kami. Saka na pag-kinder, pag free na yun. Saka ako na. Kaya sana naintindihan nila kung bakit. Every time na pumunta sila sa store namin tinatanong ako kung bakit hindi ako nag-aral. Kung bakit hindi ako nagtrabaho sa course ko, 'di ba? Ayan. Dahil nga may marami akong rason. Kaya isa yung rason yung anak ko. Kaya pag kinder na siya, saka ko naiisipin yun. Kung gugustuhin ko pa. Tapos ngayon, like ongoing yung so mga referral fee, about 2,000 na talaga ako. 2,000 Canadian dollars na nakuha ko sa school na yan. O, diba? Tapos kaya sabi ko sa inyo, yung lahat ng ni-refer ko doon, nagtrabaho na sila. Maganda na yung trabaho nila doon. Maganda na yung sahod nila. O, diba? Bongga sila. Buti sila. So, yung the next naman, yung ni-refer ko, so, nagtaas na yung bigay. So, 1,000. O, diba? Tagpa 500 kami. Binigyan ko siya ng $500. Sa akin naman, 500. Tuwang-tuwa naman siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, graduate na silang lahat at may trabaho, nagkatrabaho na sila. Tuwang-tuwa sila doon. Kaya nagpasalamat sila sa akin. At syempre, may natanggap din ako. Napasalamat ako sa kanilang nag-trust sila sa akin. Yun lang yung kailangan, yung trust talaga. So, ayun.
Hindi na sila nagtaka na sila kung bakit wala ako doon. Alam mo naman, marami tayong relasyon din. Sila lahat na, kung gusto pa nyo dyan, kung sino dito sa Edmonton, kung sino nakapanood nitong video, or any other, dito sa Edmonton, or meron ata silang ibang, doon sa ibang province dito sa Canada. PM nyo lang ako is the key. Pag 1,000 yung bigay, I promise I'll give you the $500. So, yan. Ayun, meron pa. Yun, si Mamalo, 1,000 pa rin. So, bibigyan ko kayo ng 500. Ibigay ko sa inyo. Di ba? Pira-pira. Gandang negosyo ng ganyan eh. Kaya, nakapag-aral sila. Tapos, ayun, pagkatapos nun, trabaho agad sila. Ayan. That's very nice. Talaga. HCA is pinaka the best. Hanggang dito lang po. Salamat sa pakikinig.